Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga dre. Nang una, yung mga nagko-comment po na nagsasabing si Rai TV huminto na sa pag-i-interview ng ating mga idolo noong araw. Nako, fake news po yun. Hindi totoo yun. Hanggat nariyan kayo na sumusuporta sa Rai TV, mga dre, ay tuloy-tuloy lang ang ating ginagawa. Siyempre sa araw na ito ay kakapanayamin natin ang isa sa batikang character actors noong dekada 90. Nakasama po siya ni The King FPJ, Roy Vinson, Bong Revilla, Cesar Montano at marami pang ibang mga action stars natin. At isa pa na ibabahagi niya sa atin mga dre at ngayon lang ilalabas sa social media ang pagkakaibigan nila ni Idol Roy Vinson, Danny Labra, Eddie Patis Tuason at Roldan Aquino. Ibabahagi sa atin ang ating panauhin na walang iba na si Sir Leo Hernandez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat din po ako sa mga followers ng Rai TV. Salamat po sa suporta. Actually, mga dre, tagal na namin magkakilala ni Kuya Leo. Hindi ko lang ba't ngayon lang tayo natuloy. Masyado lang siguro maraming busy. Busy lang. Panimula ng ating kwentuhan, no? Pwede bang isalaysay mo sa amin, ibahagi mo sa amin kung paano ka ba nakapasok sa mundo ng pelikula? Well, noon kasi may kaibigan ako, mga tropa ko sa mga kapitbahay ko noon that time. Ano sila? Lumalabas na sila eh. Ngayon, parang gusto nila ako isama. Sabi nila, Leo, sama ka. Sabi ko, may shooting. Shooting. Sabi ko, siyempre, puta, shooting. Sabi ko, sige, sama ako. Basta sama ka lang, tapos sabay ka lang sa amin. Sabi ko, sige. Sabi ko, magkano? Medyo malaki. Sige. Sabi ko, sama ako dyan. Ayun na, pagdating ko na doon, hindi ko alam, siyempre, wala pa akong idea kung sino yung bida, sino yung Cesar Montano, kagad. Cesar Montano, Batas Ko'y Bala, yung title. Nakilala ko si Efren Reyes that time. Kasi doon din siya eh. Kasi si Efren Reyes kasi, taga Dream Homes yan eh. Dati Dream Homes, may pinupuntahan siya doon. Ngayon, nag-meet kami. Yun, pagdating ko doon sa shooting, nagkakilala kami uli. Ang director namin noon, si Direk Baldomaro. Yun yung pinaka first movie mo? First movie ko yan, Batas Ko'y Bala. Oo, swerte nga eh. Nakuha agad ako. Yun, tapos yun, acting na. Binigyan ka agad ako ng baril eh. Siyempre, wala akong idea eh. Medyo di ko nga alam. Sabi sa akin nung kaibigan ko, huwag kang tatawa. Kasi ano ko nun, ka-eksena ko, Johnny Vicar, John Regala, tsaka sila Dick Israel. Naku, veterano. Doon kagad. Sabak ako kagad doon. Tapos yun, siguro nakailang araw din ako doon. Siguro mga nakadalawa ba? 2 araw siguro. Okay. Oo, nakadalawang araw. Ganun. Tapos after noon, nasundan, may nakilala akong talent coordinator, nasundan ako ng yung Gloria Labandera, kay Rupa May, tsaka kay Jay Manalo. Ano lang ako doon, parang extra lang. Okay. Tapos nakilala ko si Kuya Danny Labra. Danny Labra, okay. Yun. Si Kuya Danny kasi, friendly masyado. Palakaibigan si Kuya Danny, palabati siya. Nung naging close kami ni Kuya Danny noon, tapos si Kuya Danny napunta sa 7, hinatak niya ako sa 7. Yun, nag-ano kami ng Rio Del Mar. Sila Vivian Bele, sila Celia Rodriguez, si Michael de Mesa. Tapos yun, tumagal ako doon. Siguro, maabot din ng 1 year din ako sa Rio Del Mar. Mahaba din ah. Oo, mahaba rin. Kaya medyo nakilala ako dun sa lugar namin. Siyempre, sabi nila, artista yun. Parang ganun. Saan ka ba, kuya? Dream Homes ako sa Pasig. Balapas. Yung mga taga Dream Homes dyan, shoutout. Oo, shoutout. Yung mga anak ko, si Chloe, Leona, tsaka si Charlize, and Mikey. Yun, anyway. Naipasok ka. Hindi lang. Ikaw nang bangga eh. Siyempre, doon ko tawang ko na. Tama. Yun na. Katapos nun, nasundan ng GMA uli. Yung babangon ako, dudurungin kita kay Oyo Boy, tsaka kay Nadine Salante. Happy ako doon. Police. Bigote na. Ganda ng role ah. Oo, nag-rent pa ako ng uniform doon. Anyway, the afternoon, natapos na rin, nakadalawang araw din ako doon. Nasundan uli ng GMA. Yung Sana'y Ikaw Na Nga, kay Dingdong Dantes, tsaka kay Tanya Garcia. Kidnapper ako doon eh. Binitbit ko si Tanya Garcia doon. Nung kay Cesar Montano, puro series ng mo. Series, nag-stop eh. Nag-stop yung movie na yun, tapos puro series. Oo.
Tapos, pagkatapos nung Sana Ikaw Na Nga, Mm. nasundan pa kay Vic Soto. Na anong... Yung ano yun, 143. Kay Rosana Roses, tsaka kay Vic Soto. GMA din yun. Ay, oo. Naalala ko. 143. Oo, 143 kay Rosana Roses. Mm. Tapos nawala na yun. Tapos merong kumuha ngayon sa akin director, si Direk San Agustin. Ah. Si Tony San Agustin ata yun. Mm. Kinuha ko doon kay Romel Padilla. Yun nga yung kahit demonyo itutumba ko. Yun, kinuha ko doon. Tapos yun, that time kasama kami ni Kuya Danny, nakilala ko si Kuya Romy Diaz. Romy Diaz. Doon nag-start yung closeness namin. Naging magkaibigan rin kayo Naging ni... magkaibigan kami ni Kuya Romy doon. Naging... Bago pala yung iba, sila Sir Eddie, nauna pang... Wala pa sila Kuya Ed. Di ko pa siya kilala. Okay, that time. Si Kuya Danny lang ang una ko nang nakilala noon. Wala pa sila noon. Wala. Hindi, si Kuya Danny pa lang. Oo nga po. Nakilala ko. Opo. Sila Kuya Roy, wala pa. Sila Kuya Ed, wala pa. Yun na. Sabi ni Kuya Danny, Ole, sama ka. Pupunta tayo kay Roy Binson. May gagawin pelikula yun, papakilala kita. Yun na. Ayan na. Yun. Pinakilala ko ni Kuya Danny kay Kuya Roy. Yung gumawa sila ng ano. Pinakimit muna ako. Tapos parang, o sige tol, sama ka. Parang nagkagaangan kami ng loob kagad ni Roy Binson nung that time, nung araw na yun. O tol, sama ka. O Danny, ikaw na ang bahala dito. Gumana, parang gano'n. At tapos yun, gawa kami ng pelikula hanggang na-meet ko na sila Kuya Levi Ignacio. Ayan. Basta yung grupo, si Kuya Ed. Yan, na-meet ko na yan. Sila Kuya Boy. Hanggang tumagal ng ilang taon. Siguro 1998, magkakilala na kami. 1998. Solid na yun. Pero from 1995 to 97, kami ni Kuya Danny. Ang talagang close. Close. Laging magkasama. Oo, araw-araw yun. Lumabas yung pelikula na yung Hindi Sisiw, tapos lumabas yung Hostage kay Cesar Montano uli, lumabas yung Bertud ng Putik kay Bong Revilla, tapos yung kay Mikey Arroyo, yung anak ni Presidente, yung Walang Iba Kundi Ikaw. Tapos yun, sunod-sunod na yun hanggang gumawa pa kami ni Kuya Ed. Yun, naging close na kami ni Kuya Ed nun. Kasi medyo nawawala na si Kuya Danny. Humihiwalay eh. Ano kayo nagkaroon ng bonding ni Sir Ed? Ni Kuya Ed? Eddie Tuason. Nung naging close, very, very close na kami ni Kuya Ed, Kuya Eddie Tuason, nung nawala na si Danny Labra. Nung namatay. Oo. Parang siyempre, si Kuya Ed kasi, close din kay Kuya Danny Labra. Ako, close din ako kay Kuya Danny Labra. Mutual friends kayo. Yung parang ano kami, wala na si Kuya Danny, kami na ngayon yung parati ng magkasama ni Sobrang, alam nyo ba kung di nyo na itatanong, Andre, si Sir Eddie Patis, tsaka si Kuya Leo talagang parang magkapatid na yung dalawang yan, laging magkasama. Kuya ko eh. So, marami siyang isi-share sa atin. Okay, kumusta naman yung pagkakaibigan nyo ni Sir Eddie? Si Kuya Ed, yung time na nakilala ko si Kuya Ed, yung time na yun, medyo tingin ko nun, medyo soplado, na maarte. Siyempre, medyo social kasi yung dating ni Naka-spooting lagi. Oo, parating may alahas, todo talagang magarbong manamit magaling maganamit yan eh. Tama. Parang soplado, na maarte, na ganun. Ngayon, nung naging kami na, parang, yun, okay naman pala si Kuya Ed. Hanggaan pala kasama naman. Magkakasama, tsaka totoong tao si Kuya Ed. Kasi, yung, halimbawa, dinala ko sa isang kaibigan niya, o mataas na tao, pinapakilala niya ako. Hindi niya ako yung, diyan ka lang. Hindi ka pwede dito. Hindi, pinapakilala niya, ay sila yung artista to, kasama natin. Ano to? Sabi, kaibigan ko to. Katulad si Jerry Singson, kapatid ni Chavit Singson. Si Gob Jerry. Ayan, tapos na-meet ko rin si that time, si Mayor pa si Chavit Singson sa Dahil din kay Kuya Ed. Na-meet ko yung mga tao na yan. Ganon din kay Kuya Roy. Siguro rin, sila Gloria, sila Mikey Arroyo. Talagang dumidiretso ko ng City Hall. Para ma-meet ko lang si Mikey, kahit ako lang mag-isa. Talaga? Dumidiretso ako. Ini-entertain ako ni Mikey. Basta meron akong abiso kay Kuya Roy. Kuya, pupunta ako kay May basbas? May basbas. Kami ni Kuya Ed, magkasama na kami parati. Basta, kahit saan kami magpunta ni Kuya Ed, magkasama kami. Halimbawa, hindi pupunta kami mga birthday, mag-overnight kami, matutulog sa bahay, magkasama kami. Talagang,
Umaga, tanghali, gabi. Pagdilat ng mata ko, si Kuya Ed na kasama ko parati. Oo, napagkakamalang, tatay mo yan. Tatay, hindi. Si Kuya Ed niya, gano'n. Talagang super close kami. Lalo na yung naalala ko nung kami ni Kuya Ed na yung nadisgrasya ako sa motor. Yung talagang naano ako eh. Yung talagang, wala na akong makontak eh. Nagtaka ako, ba't bigla na lang siyang dumating sa akin? Nabalitaan niya? Nabalitaan niya. Wala siyang dalawang isip. Sila ni Ara pa rin, si Jing, kasama sila. Talagang inalalayan ako ni Kuya Ed talaga. Talagang di niya ako iniwan. Yung hanggang ospital, hanggang makauwi ako ng bahay. Hindi siya umalis ng ospital? Hindi siya umalis, di niya ako iniwan. Kaya yun yung ano ko kay Kuya Ed, talagang nalungkot ako nung nawala si Kuya Ed. Yung nagkasakit siya, kasi parang nag-start yung na yun, parang anniversary ata ni manager sa FPJ Production. Magkasama kami doon. Yun, parang siyempre nag-inom. Kasi si Kuya Ed kasi pinagsasabihan ko na yun, huwag maninigarilyo, huwag magiinom. Naku, binanato niya yung seafoods noon. Yun pa, isa pa. Ang lakas noon. Sabi ko, ready. Wala ka bang maintenance? Binanata niya yung dala ni Konsi, Yung alimango ba yun? Alimango yata. Oo. Di konsihal. Konsihal. Oo. Di sabi niya, kung mamamatay ako. Paano na yan, pag namatay, di ko na makakain yung masarap. Gumagano'n si Kuya Ed. Sabi ko, siyempre, di ba, parang, may ilag lang ako kay Kuya Ed. Siyempre, hindi ako kumukontra kay Kuya Ed kahit kailan. Kung ano gusto ni Kuya Ed, sumusunod ako. Ganon ko kamahal si Kuya Ed. Mahal na mahal ko yung tao na yun. Ngayon, nabalitaan mo? Yun nga, yung nabalitaan ko na ospital, hindi, tumawag muna ako noon na nabalitaan ko na kinamusta ko siya. Tapos yun nga, na naitakbo siya sa ospital. Siyempre, parang nalungkot din ako. Tinawagan ko yung mga ibang tropa na suportahan si Kuya Ed, na pagdasal si Kuya Ed, kung may maitutulong na maibibigay sila. Hindi naman yung abuloy, yung ibig sabihin, yung suporta lang, yung tulong ba sa pagmamahal kay Kuya Ed. Sinong unang tinawagan mo, Kuya Si? Tawag ako kay Kuya Roy Binson, kay Lev Ignacio, tapos dito kila Kuya Tom Olivar, tumawag din ako, humingi rin ako ng tulong. Ano sinabi mo sa kanila, Kuya? Yun nga, sinabi ko na tulungan si Kuya Ed, nasa ospital, ganyan, na-stroke nga si Kuya Ed. Tapos yun, kinausap ko lang sila Kuya Bobby Benitez. Basta mga kay-IPPT, sila Lynn Madrigal, Madam Lynn, sila Kuya Jerry. Yun, pinagkakausap ko sila para si Res Cortez, President Res Cortez. Nakausap ko rin na, yun nga, tulungan si Kuya Ed. Sabay tayo pumunta ng hospital nun, di ba? Kaso hindi na natin naabutan. Hindi natin. Kasi nung gabi, parang ayaw pa ako kasi nandun na kami, nila Kuya Roy. Tapos yan, ako, nandun kami. Sabi ko, nung dumating pa nga, Kuya Ed, binubulong ko si Kuya Ed eh. Kuya Ed, andito si Kuya Roy. Sabi ko, kaway ka. Kaway siya, nakakaintindi siya. Yung parang yung utak niya pa. Talagang alam niya yung ginagawa niya. Tapos yung umalis na, Kuya Ed, aalis na sila Kuya Roy. Babay na. Ingat kayo. Gumaganon pa siya. Malakas pa. Wala nga, lumalaban si Kuya Ed. Parang ayaw niya pa talagang Tapos nung ako na mga bandang 10 or 11 o'clock na ng gabi, kasi may pasok pa ako eh. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya Ed, aalis na ako. Sabi ko gano'n. Nawakan niya akong gano'n. Ayaw niya bitawan? Ayaw niya ako bitawan. Sabi ko, hindi, Kuya Ed, sabi ko, Kuya Ed, alis na ako. Bukas, babalik ako. Nahatak niya ako. Parang sabi ko, parang hindi na ata abot ng bukas, nararamdaman ko na eh. Kaya sabi ko kay Kuya Ed nung Kuya Ed, babalik ako. Tapos binulong ko sa kanya, Kuya Ed, mag-pray ka. Tumulo yung luha ni Kuya Ed nung aalis na ako. Nagpaalam na ako. Tumulo yung dito niya. Hindi naman talaga yung parang nangilid yung may nabasa yung dito niya. May tumulong gano'n. Tapos yun, siyempre parang na ako noon. Na ayoko pa talaga umalis kasi may pasok talaga ako. Hindi po pwede, hindi ako pumasok. Tapos yun, nalaman ko na nung umaga, tumawag na sa akin si Ate Rina mga 8:30 na nga tayo, basta alas 8 na. Dito, pumunta ka na dito, wala na si Kuya Ed mo. Ayun na. Talagang, sorry. Okay lang. Na. Talagang na ako noon, na talagang, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Parang hindi ako makapaniwala eh. Parang naburyong yung yung utak ko eh. Kasi,
Buta, bigla akong iiwan, araw-araw kayong mag-asama, parang bigla na lang mawawala. Parang ganun. Parang hindi ka makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala. Parang, until now, parang, wala lang. Kaya hindi ako nakipaglibing eh. Kasi gusto ko, nasa utak ko, andyan pa rin si Kuya Ed. Hindi ko siya, ayoko siyang makalimutan eh. Yung memory. Yung gusto yung kung ano yung last na magkasama kami, yun lang. Ayoko na yung nakikita ko sa yung binabaon, yung mga ganun-ganun. Ayoko. Nakakamiss ka kasi siya, no? Sobra. Iba yung ano ni Sir Eddie. Iba si Kuya Ed. Iba si Kuya Ed talaga. Masarap kasama. Masarap talaga kasama si Kuya Ed. Lalo na kayo, super close kayo. Alam ko, mabigat sa'yo yun. Oo. Minsan, nayayamot pa nga ako kay Kuya Ed. Kasi pag kakain kami, siya parati na susunod eh. Sasabihin ni Kuya Ed, Leo, order mo ako ng pampano. Order pa. Leo, order mo ako ng kaldereta. Order mo ako ng bulalo. Order mo ako ng kare-kare. In-spoil mo rin pala eh. Utok na yan. Order kami. Hindi, magkakasama kami nila Jing, no? Kami tatlo talaga yung rin. Naging close din kami. Pero, pasalamat din ako. Kasi yung nabigay ko yung luho ba ni Kuya Ed. Yung naging masaya yung hindi naman buhay, yung niya, yung parang gano'n, yung buhay niya sa amin, para tama, sa amin, tama. Sa amin tatlo, naging masaya siya. Yun yung hindi ko makakalimutan kay Kuya Ed. Sabi, naikwento sa akin ni Kuya Leo, mga dre, na syempre, hindi lahat ng pagkakataon si Sir Eddie may ganyan. So, kapag may sobra siya, naabot-abutan niya si Sir Eddie. So, yun, ganun sila ka-close. Kaya alam ko kung gaano kabigat sa kanya, para sa kanya yung pagkawala ni Sir Eddie. No, tama ko yan. Wala, ganun talaga. Ako, naman parehas naman kami ni Kuya Ed. May time din si Kuya Ed, pag meron siya, nilibre niya ako. Sasabihin nun, may pera ka ba? May ano ka ba? Sabi ko, di, may extra pa ako. Pero nung time na nagkatrabaho na ako, yun, medyo tinutulungan ko rin si Kuya Ed. Tutulungan kami dalawa. Well, kasi, that's life. Ganun talagang buhay. Parang matandang kuya ko yan. Yan, pare-pare sila, mga kuya ko. Sila Kuya Roy, Kuya Levy. Yan, yung mga malalapit sa akin. Sila. Kaibigan mo, kuya, mga wala na. Oo. Danny Labra. Kaibigan mo. Roldan Aquino. Edith Waso. Meron pa. Yung kapatid ni Kuya Levy, si Kuya Joe. Malapit din sa akin si Kuya Joe. Talaga? Yung kapatid ni Kuya Levy, malapit din sa akin yun. Nawala na rin. Mga malalapit sa akin yun. So, nandyan na lang si Sir Roy, Sir Levy. Sila na lang. Silang dalawa na lang. Paano nabuo tong circle of friends ninyo with Roldan Aquino, Danny Labra? Basta dati na silang magkakaibigan ba? Oo, sila. Sila talaga yung grupo. Ako lang yung pinakabata ka, no? Pinakabata ako. Ako lang yung nadikit. Ibig sabihin, napagtyagaan nila eh. Talaga? Siyempre siguro, mabait siguro ako. Hindi ko alam eh. Basta, naging close kami nila, Kuya Roy, ni Kuya Levy. Yan. Naging matagal kami magkakasama. Lahat ng pelikula nila, sinasama nila ako. Kumusta naman kasama si bilang kaibigan, si Sir Roy? Si Kuya Roy, naging very, very close din kami niyan. Up and down din yun. Oo nga. Wala. Nawala, nagkaroon. Magkasama kami. Kaming tatlo. Si Kuya Ed pa rin, kasama pa rin doon. Hindi po pwedeng hindi eh. Talagang dikit kami. Kaming tatlo yung solid talaga. Si Kuya Levy kasi parating nagsishooting si Kuya Levy, busy yan eh. Producer yun. Producer yan, nagsishooting parati yan eh. Kaya minsan kaming tatlo, magyayaya si Kuya Roy, Tol, punta tayo ng Baguio. Matagal kami doon. Maabot kami ng 1 buwan, 2 linggo, 3 linggo. Doon lang kami. Kape-kape kami doon. Exercise. Kasama namin si Kuya Roy. Si Kuya Roy yung financer namin eh. Siya yung doon eh, magluluto. Minsan si Kuya Roy nagluluto sa amin yan. Talaga? Aba, oo. Masarap magluto yan. Hindi nga, kapampangan niya si Kapampangan si Kuya Roy. Nagluluto yan, masarap magluto yan. Nung nawala yung movie, lahat, pati kayo, apektado, syempre. Yung huling ginawa namin, yun nga, kay manager, yung biglang boom! Parang nabalitaan, hindi ko alam kung nabalitaan ba ni Kuya Roy o ni Kuya Ed na kukunin si Kuya Roy kontrabida. Ngayon na, yung mga nagsasabi niya, puro ka na lang FPJ, wala tayong magagawa. Yung mga guest natin, gusto nilang ikwento si FPJ. Yan yung gusto kong malaman ninyo. Hindi ako nag-open yung mga guest natin.
Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.